Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. At unahin nating pag-usapan itong anunsyo po ng Eat Bulaga para po yan sa magaganap mamaya sa Eat Bulaga TikTok account. Live na live po sila doon. Makakasama niya po sa by request si Karen, si Miles, si Raisa May, and dinagdag po nila dito si Ruel Carino. Kaya i-comment nyo na daw yung mga song request ninyo dahil makakasama ninyo sa TikTok Live itong ilan sa mga Dabarkads natin. Kaya see you there. Samantalang kanina bago po magsimula ang live ng Itbulaga, nakipagkulitan muna itong sila Raisa May, si Miles, and si Yul Kim dito po sa page ng Itbulaga na merong 19 million po na followers. Pinaalala po nila sa live na magkakaroon nga po sila ng TikTok Live para po yan sa by request. Samantala ngayong araw po ng Friday sa live po ng Itbulaga, still wala pa rin po si Boss Joey De Leon sa programang Itbulaga. Marami na po ang nakakamiss sa kanyang mga Dabarkads kasi halos isang linggo na po siyang hindi nakikita sa Itbulaga mga ka-Dabarkads. At dahil nga po dyan, nag-alala ang ilan sa mga OG Dabarkads po natin na nakasuporta lagi dito po sa live ng Itbulaga. So baka daw po may sakit si Boss Joey or hindi daw po maganda yung kanyang pakiramdam, kaya minabuti na lamang po na magpahinga at ikondisyon ang sarili bago po makabalik sa naturang programa. So sana nga po okay lamang itong si Boss Joey De Leon kasi nag-aalala nga po yung mga Dabarkads natin, and also ipag-pray din po natin yung kanyang kalusugan kasi alam naman natin na medyo nagkakaedad na po si Boss Joey De Leon, kaya sana ay malakas sana lagi yung kanyang katawan para mas marami niya pong mapasaya na mga Dabarkads natin. Samantalang sa The Age is Right, nakasama po natin walang iba kundi si Miss Judy Santa Maria. Samantalang ang mga Ruel Natics RFC ay masaya lagi, no, dahil po sa present lagi nitong si Ruel Carino sa programa pong Itbulaga mga Kadabarkads. Syempre pag andyan si Ruel Carino, wala po yung ibang mga clones natin. Nasusolo po niya yung entablado. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa handler po ng isang clone na si John Jordan Avina na kung saan ay mag-isa na lamang pong hinahandle ni John Jordan Avina ang kanyang career. Ang tanong po diba ng ilang sa mga netizen ay nasaan na yung kanyang partner? Diba dati po ay siya po yung nag-handle sa mga concert, sa mga event nito nga si John Jordan, pero bakit daw naglabas ng official statement para i-inform sa publiko na mag-isa niya na lamang po na hinahandle ang kanyang mga uh, concert. So marahil napagdesisyonan po mga Kadabarkads ni John Jordan Avina na siya na lamang po yung mag-handle, 'di ba? Ewan ko kung bakit, personal na po nila yung problema, hindi na po natin inaalam, basta mag-isa po niyang hinahandle ang lahat ng kanyang concert. Samantalang next topic naman, Jen Jordan Avina posibleng bumalik daw po sa programang Itbulaga. Ayon yan dito sa isang write-ups. Ayon nga dito, Jen Jordan Avina posibleng bumalik sa Itbulaga. Marami ang muling napapaisip tungkol kay Jen Jordan Avina ngayong usap-usapan ang posibilidad ng pagbabalik niya sa Itbulaga, lalo na habang unti-unti nang umiingay ang tungkol sa posibleng pagbubukas ng The Clone Season 2. Para sa maraming viewers na sumusubaybay sa kanyang journey noon, hindi may ikakaila na isa siya sa mga personalities na tumatak sa segment dahil sa kanyang performance at screen presence. Noong panahon ng The Clones, mabilis na nakilala si John Jordan Avina bilang isa sa mga standout contestants. May natural siyang appeal sa camera at naging paborito siya ng ilang viewers dahil sa kanyang confidence at charisma. Kaya naman ang unti-unti siyang mawala sa eksena ng Itbulaga matapos magkaroon ng ibang commitment at kontrata sa ibang project. Marami ang nagtaka kung bakit tila bigla na lang natigil ang momentum niya sa programa.
Para sa ilang fans, nang hinayang sila dahil pakiramdam nila ay malaki pa sana ang pwedeng marating ni John Jordan sa show. May mga nagsabi pa noon na parang hindi niya masyadong nabigyan ng priority ang opportunity na unti-unti nang nagbubukas para sa kanya sa noontime program. Dahil dito, nagkaroon ng mixed reactions mula sa audience. May mga nakaintindi na normal lang sa entertainment industry ang tumanggap ng ibang opportunities, pero meron ding mga viewers na nadismaya dahil sa pakiramdam nila ay bigla niyang iniwan ang momentum na nagsisimula pa lang mabuo. Habang tumatagal, naging tahimik ang kanyang presence sa programa at marami rin ang nag-assume na baka tuluyan na siyang hindi makakabalik. Pero ngayon na lumalabas ang mga usap-usapan na tapos na umano ang kanyang kontrata sa ibang side ng industriya, maling bumalik ang tanong kung posible nga bang maimbitahan siya muli sa Itbulaga. At kung mangyari ngayon, malaking usapin kung paano siya muling tatanggapin ng audience. Sa entertainment industry, mahalaga ang comeback stories. Kapag ang isang personality ay may unfinished connection sa audience, madalas may curiosity pa rin kung ano ang mangyayari kapag bumalik sila sa dating platform na unang nagbigay sa kanila ng exposure. Sa kaso ni John Jordan, posible na marami pa ring matuwa kung mabibigyan siya ng panibagong pagkakataon. Sa kabila ng mga naging reactions noon, hindi rin maikakaila na may sariling fanbase pa rin siya na gustong makita siyang muli sa programa. At kung sakaling magsimula nga ang Dakton Season 2, malaking possibility na isa siya sa mga pangalan na gustong makita ng viewers na muling konektado sa segment. So kung guest lamang po ang pag-uusapan mga Kadaber Gods, makakarating po si John Jordan Avina. Ang ayaw niya lamang po talaga, nasabi niya na yan sa live, ay yung kontrata na tinatawag. Kahit saan daw pong show, pag binibigyan daw po siya ng kontrata, tinatanggihan niya daw po talaga. Pero once na imbitasyon lamang po, halimbawa guesting, tatanggapin niya daw po yan. So ibig sabihin, malaki ang posibilidad na makitang muli si John Jordan Avina sa programang Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadaberkads ang tungkol dito sa isang noontime show na kung saan ay nasuspindi nga po ng ilang araw dahil po dito sa cake. Napag-usapan po kasi yan ni Kim Chu at nitong si Ayon Perez. Sabi po dito ni Ayon, gusto mo ice cream? Sabi naman po ni Kim Chu, ayoko. Gusto ko cake, meron ka? Then sabi po ni Ayon, wala, tinapon ko na lahat ng cake. Dahil sa cake, nasuspindi tayo. Visit na cake na yan. So mali pong naungkat mga Kadaberkads yung pagkasuspindi po nila ng ilang araw dahil po sa cake na yan. Medyo malaswa po kasi ang datingan ng cake na yun mga Kadaberkads, tapos ang nasa harapan pa po ay mga bata, kaya sinuspindi po sila ng MTRCV noon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadaberkads, itong bagong-bago pong sponsors na naman dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. Walang iba kundi po ang Oro Anti-Odor Socks. So kung nang nakaraan meron pong Planax, ngayon may bagong-bagong sponsors na naman. Kaya congratulations sa Itbulaga. So paano mga Kadaberkads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.